gabi po sa bawat isa. Kumusta po kayo? Amen. Okay. We are so blessed na tayo po ay magkakasamang aawit at magpupuri sa ating Panginoon. Amen? Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Akin pong babasahin ang salita ng Diyos sa Psalms 145 verse 1 to 3. Ang kadakilaan ng Diyos ko at Hari, aking ihahayag. Di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Aking pupurihin, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ka, Yahweh, at karapat-dapat na ika'y purihin. Kadakilaan mo'y tunay na mahirap naming unawain. Tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah, purihin ka, Panginoon. You are worthy to be praised, O God. Wala kang katulad, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Salamat po sa araw na ito, Panginoon, na kami po ay sama-samang magpupuri sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa kalakasan na sa iyong walang hanggang pag-ibig. Wala kang katulad, Panginoon. Tunay na napakabuti mo, Panginoon, sa kabila ng aming pagkukulang at kainahan, Panginoon. Patuloy mong ipinadarama ang iyong walang hanggang pag-ibig sa amin. Panginoon, maraming salamat po sa mga pagpapalang hindi namin laging nakikita, Panginoon. Ngunit patuloy mong pinaparana sa amin araw-araw, Panginoon. Tunay po, O Diyos, na Ikaw ay tapat at mabuti sa amin. Salamat po, Panginoon, sa biyayang patuloy mong ipinagkakaloob sa amin. Sa gabing ito, O Diyos, Ikaw po ang manguna at kumilos sa bawat bahagi ng aming gawain, Panginoon. Mula sa umpisa, Panginoon, hanggang matapos, sa bawat awitin, tugtugin at mensaheng ibabahagi, Ikaw lamang po ang may taas at aparangalan, Panginoon. Salamat po, Lord God, sa mga bawat tatayo sa harapan, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Let's praise.
Wala kang katulad, Panginoon. Ikaw ang hari ng mga hari, Panginoon. Dinadakila ka namin. Praise God. Hallelujah. Ulitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng
maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. Sa'yo lamang sumasamba at pupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. Sa'yo lamang Let's sing, church. sumasamba at pupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala at sa habang buhay. Minsan pa, Sa'yo lamang sumasamba magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. O Jesus, ikaw lamang. palakpakan natin ang Panginoon. Malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Sige po, makakaupo muna po tayo. Thank you, Jesus. Thank you. Hello, good evening po sa bawat isa. Purihin ng Panginoon. Napakaganda po ng mga mensahe ng bawat awit na inawit po natin. Purihin po ang Panginoon. Sa kanyang kabutihan, nandito po tayo na nag-a-attend ng church, sumasamba sa Panginoon. Purihin ang kanyang kadakilaan. No? Sa gabi pong ito, every first Sunday of the month, nagkakaroon po tayo ng communion. So, ang communion na to, alam po natin na hindi po ito ritual. Pag sinabing ritual, yung parang tradisyon na lang na ginagawa natin na walang kamalayan ng ating puso o ang ating isip, ay ginagawa na lang natin ito basta. So, ang communion po, hindi po natin ginagawa na basta-basta lang. Ito po ay ginagawa natin dahil po sa kamatayan at pagkabuhay na maguli po ng ating Panginoon. Ang ating pong, sa gabi pong ito, ang ating communion ay mula po sa 1 Corinthians, 1 Corinto, 11:23 hanggang 26. No? Ang kahalagahan po ng lalim ng banal na hapunan. Bakit po kaya? No? Paano po kaya ang kahalagaan ng communion sa bawat mananampalataya, sa bawat Kristiyano na nakakilala sa ating Panginoon? Ang layunin po ng communion po ay maunawaan natin ng bawat isa na nanalig na tunay sa Panginoon kung anong kahulugan po ng banal na communion. Upang ito po ay may tama ang ating mga puso at paggalang at pagkakaisa sa ating communion. Alam niyo po na meron po akong kwento bago ko po sabihin, bago ko basahin ng
Corinthians 11:23 to 26. Meron pong mag-asawa, sundalo po yung lalaki. And then, dahil po ang sundalong ito ay naatasan ng pamahalaan na sila po ay pupunta sa ibang bansa, ang mission ay ganapin po. Alam niyo po, bago umalis ang lalaki, sabi niya yung kanyang singsing ay iniwan niya sa kanyang asawa. Ang sabi ng asawang lalaki, sa bawat pagkita mo sa singsing na iyan, sabi niya, naaalala mo kung gaano kita kamahal. Sabi po ng lalaki. Bago siya umalis, ang kanyang habilin, kahit na ang singsing na ito ay bilog, o ito man ay ginto, o pilak, ang singsing na ito ay nagsisimbolo na iniwan ng asawang lalaki na pakaisipin mo every time na lagi mong nakikita ang singsing na iyan, inaalala mo kung gaano kita kamahal. So, purihin po ang Panginoon, ganyan din po ang pag-alaala natin, no? So, bawat mananampalataya, every time na nababasa natin, pinapaalala na ng salita ng Diyos na tayo mahal na mahal po niya. Amen? Amen po ba? Amen. Sabi po niya, sinasabi po ng talata na dumampot si Jesus ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso ito, ang tinapay, at ay sumisimbolo sa kanyang katawan na siyang nasugatan at naghirap sa krus. Sabi po niya, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Yun po ang sinabi ni Apostol Pablo ayon sa salita ng Panginoon. Kapag tinatanggap natin ang tinapay, hindi lang tayo basta kumakain, inaalala natin ang tindi ng pag-ibig ng Diyos na ibinigay niya ang kanyang sarili para sa ating kaligtasan. Ang kopa naman po ay sumisimbolo sa bagong tipan, New Covenant. Sa lumang tipan ang dugo ng hayop, ang pagpapatawad ng kasalanan. Ngunit sa bagong tipan, ang perpektong dugo na ni Jesus ang dumanak upang magkaroon tayo ng direktang ugnayan at kapatawaran sa Diyos. No? Maliwanag po na sinasabi ng Biblia, nung lumang tipan ang nagpapatawad sa mga unang tao noon, ang mga animales. No? Yung po ang nagpapatawad ng kanilang kasalanan noon, nung Old Testament, lumang tipan po. Pero nung bagong tipan na, ang Panginoong Yesus mismo ang kanyang banal na dugo, ang siyang dumanak para sa bawat isa, sa pagmamahal niya, sa bawat isa na nandyan kayo, nandyan ako, na tumanggap sa Kanya bilang Diyos at sariling tagapagligtas. At yung hindi pa mananampalataya, na wala pa sa kawan ng Panginoon, ay kailangan din nilang maranasan ang pagmamahal ni Kristo. Amen? Ang kopang ito ay bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Sabi ng Panginoong Jesucristo, ang kopa ay nagpapaalala sa atin na tayo pinatawad na, binili sa mahal na halaga, at may bago ng buhay kay Kristo. Wala nang sumbat ang nakaraan dahil sa kanyang dugo. Amen? So matibay po ang sinasabi po ng Biblia. Wala nang sumbat. Kung ano man po yung ginawa nating nakaraan, hindi na tayo susumbatan ng Panginoon. Nilinis na tayo ng banal na dugo ng ating Panginoon. May dalawang direksyon ng banal na hapunan na binanggit dito. Patingin sa nakaraan, kamatayan ng Panginoon. Yung una po, yung direksyon niya, yung una po, yung kamatayan ng ating Panginoon. Sa patingin sa hinaharap naman po, hanggang sa kanyang pagbabalik. So, dalawa po, yung una, sa kanyang kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo. Sa hinaharap naman po, na sa kanyang muling pagbabalik ng ating Panginoon. Ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang pagbabalik. Amen. Sa bawat komunyo, ipinapakita natin sa mundo na buhay ang ating pag-asa. Amen. Hindi natapos ang kwento kay Jesus sa krus o sa libingan. Siya ay muling babalik para sa kanyang iglesia. Sino po kanyang iglesia? Tayo po na buhay, na tumanggap sa Panginoon. At saka, yung mga nauna nasa atin. Kapag ikaw ay kumilala, tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo, hindi po yung building. Tayo mismo ang katawan ni Kristo. Amen? Na tumanggap sa Kanya bilang Diyos at sariling tagapagligtas.
Tayo po ang iglesia ng Diyos. Amen? Hindi po yung building o yung sekta na naririnig natin. Hindi po yon. Ang tunay na iglesia, tayo po na kumilala sa Diyos bilang sariling tagapagligtas. Akin na pong tatawagin ang mga magbibigay ng communion.